sisters? So bago tayo magsimula, batiin muna natin yung isa't isa. Happy New Year at magandang umaga. Siguro mga pagod pa po kayo at kulang pa siguro sa tulog. Kaya parang hindi masyadong magana o hindi masyadong lively yung pag-greet. Pero anyway, biyaya ito para sa atin na ibinigay ng Diyos. Kaya sana sa ating puso patuloy tayo na magalak dahil sa mga patuloy na binibigay ng Diyos na biyaya, lalo na para sa araw po nito. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay mukot na lang. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagpapasalamat po kami, una-una po sa lahat, kung hindi po dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo ay hindi malilinis ang lahat naming mga kasalanan at kami po ay mapapahamak sa walang hanggang impyerno na magpakailanman. Kundi dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo ay hindi rin kami magkakaroon ng pag-asa na makakasama po namin kayo diyan sa inyong kaharian. Pero dahil sa napakalaking pag-ibig at habag na ipinakita niyo po dun sa krus, nagkaroon po kami ng kapanatagan at kapayapaan sa aming espiritu. Kundi dahil sa biyaya na ito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Sa araw po na ito na ibinigay niyo po sa amin ngayong bagong taon ng 2026, higit rin po kami nagpapasalamat sa patuloy po ninyong pag-iingat sa amin sa pamamagitan po ng church. Patuloy po ninyo kaming iniingatan, kinakabayan at tinuturuan sa mga bagay na dapat po namin malaman para sa pamumuhay bilang inyong anak. Alam po namin na marami po kami mga bagay na hindi nagawa ng 2025 at binibigyan niyo po muli kami ng panibagong pagkakataon ngayong 2026. Napapatuloy po kami magnais na gumawa ng iyong kalooban para po sa iyong harapan at nawa sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Tulungan niyo po nawa kami upang sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, naway patuloy po kaming magkaroon ng higit pang pagnanais kung paano namin susuklian ang dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Tulungan niyo po kami sa araw po na ito at sa pamamagitan po nawa ng Espiritu Santo ay mapuno ang aming puso ng biyaya at espiritual na kalakasan. Alam po namin na patuloy po ninyo kami ginagabayan sa pamamagitan po ng iyong salita. Kaya sa mga salita na aming pag-aaralan ngayon, nawa ito po yung maging kalakasan po namin sa mga susunod na araw at nawa tulungan niyo po kami upang may tatak po ito o may ukit sa aming mga puso at magawa rin po namin maisabuhay. Alam po namin Ama na patuloy po ninyong ninanais na yung mga ligaw ng kaluluwa sa paligid po namin, kahit sa taon po na ito ay matulungan po ninyo na maligtas. Kaya pakiusap, gamitin niyo po kami aming Ama. Nawa kami po ay maging mahalagang instrumento sa iyong harapan para sa pagtulong sa mga ligaw ng kaluluwa sa paligid po namin. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, puspusin niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong salita. Nawa aming Ama, ang puso din po namin ay patuloy na lumaki at masigit na umibig sa bawat isa ng mga brothers and sisters, ganoon din sa mga ligaw ng kaluluwa sa paligid po namin. Kaya po nang sinabi ng iyong utos na ibigin namin yung isa't isa kung paano po inibig ng Panginoong Jesucristo ang isa't isa. Tulungan niyo po kami aming Ama na sa pamamagitan po ng pag-ibig na ito ay magawa po namin mahimok upang mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Dinadalangin din po namin aming Ama, ang mga brothers and sisters na maring hindi po namin makakasama sa araw po nito. Maring meron po silang mga karamdaman o anumang kahirapan sa kanilang Christian life hanggang ngayon. Pakiusap, tulungan niyo po sila upang makapanumbalik sila ng sigla at kalakasan at away makasama po namin sila sa mga susunod po namin mga gawain. Muli aming Ama, lahat ng ito ay pinagpapasalamat po namin dahil sa inyong mga pangyarihang kamay. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Babasahin po muna natin yung verse 1 hanggang 2. Tapos talon po tayo sa 8 hanggang 16. Efeso chapter 5, yung verse 1 and 2. Babasahin po muna natin ito. Tapos babasahin po natin yung verse 8 hanggang 16. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal.
At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Ang liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiya-hiyang sabihin. Subalit, ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sapagkat anumang bagay ang nakikita ay liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ng panahon, sapagkat ang mga araw ay magkasama. So mula po sa mga talata po na ito, pag-aaralan po natin yung kalooban ng Diyos para sa atin bilang kanyang mga anak. Dito po, binanggit ni Apostol Pablo para sa mga Efeso, brothers and sisters, o Ephesians, brothers and sisters, na una, kayo'y tumulad sa Diyos. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay, at dahil sa kanyang kalooban, tayo po ay niligtas niya at itinuring niya bilang mga anak. Kaya na sinabi sa Biblia sa Juan chapter 1, verse 12, kung sino man yung sumasampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kung tayo ay tunay na nanampalataya sa dugo ng Panginoong Jesucristo, kung talagang tunay tayo naligtas, tayo po ay naging anak ng Diyos. Ayun, kung tayo ay naging anak ng Diyos, ano yung dapat na maging katulad natin? Maging katulad ng Diyos o hindi maging katulad ng Diyos? Maging katulad ng Diyos. Naintindihan po. Dahil nga tayo po ay anak niya, nais niya at inutusan niya sa bawat isa sa atin na tayo tumulad sa Kanya, maging Christ-like. Kaya ito po yung main purpose kung bakit tayo nabubuhay sa ating Christian life, para maging kagaya ni Kristo. Hindi lang po tayo nagpapatuloy sa mundong ito at kumakain, nagtatrabaho, nag-aaral, tapos naghihintay na lang na dumating si Kristo. Hindi po. Ang tunay na layunin ng ating Christian life, habang tayo nagpapatuloy, ay maging kagaya ni Kristo. Hindi lang sa salita, hindi lang sa panlabas, kundi pati na rin sa panloob ng pagkatao. Mabuo si Kristo sa loob natin. Naintindihan po? Maging Christ-like. Hindi maging bastang Kristiyano lang. Actually, maraming tao na gusto o iniklaim nila na sila Kristiyano. Pero, kung titignan naman natin yung pamumuhay nila, kanino sila kagaya? Kagaya pa rin sila ng sanlibutan. Pero tayo po, bilang Kristiyano, ay dapat patuloy na maging kagaya ni Kristo o tumulad kay Kristo. Isa sa magandang halimbawa dito, si Apostol Pablo. Sinabi niya na, tumulad kayo sa akin kung paano ako tumulad kay Kristo. Siya na isang apostol, isang hamak na apostol, kahit na maraming kakulangan, maraming mga bagay na hindi mabuti sa kanyang katawan at ganoon din sa kanyang puso, pero tumulad pa rin siya kay Kristo. Ito po yung purpose kung bakit naging dakila si Apostol Pablo. Hindi lang dahil sa mga ginawa niya, kundi tumulad siya kay Kristo. Naintindihan po. Sa pagtulad niya ay Kristo, lahat po ng mga bagay na maaaring maranasan sa kahirapan, halos napagtagumpayan niya. Si Jesucristo, nung siya ay nandito, hindi po naging convenient yung buhay niya. Tama po ba? Marami po siyang mga kahirapan kahit na po mismo dun sa mga bayan na kanyang pinili, dun sa Israel. Kahit na sila yung bayan pinili, sila yung pinakaunang nag-reject o pinakaunang tumanggi kay Jesus Christ. Tama po ba? Pero ganun pa man, si Jesus ay sumunod sa kalooban ng Diyos dahil siya mismo yung Diyos hanggang sa huli. At si Apostol Pablo, ganun din. Kahit na nung una, hindi rin siya kinikilala bilang apostol, kahit na yung mga apostol, duda sa pagka-apostol niya, pero ginawa niya yung kanyang part at sinabi niya na, ginawa ko ang lahat ng bagay na higit kaysa sa lahat. Ginawa niya yung kanyang mga kaya para sa pagliligtas sa mas maraming mga ligaw ng kaluluwa na hindi nagawa ng sino mang mga apostol. Kaya si Apostol Pablo, tumulad siya kay Kristo. Sinundan niya yung yapak ni Kristo. Naiintindihan po. At tayo po, bilang mga anak niya,
inutusan din ng Diyos na tumulad tayo sa Diyos. Paano daw lumakad yung Diyos? Lumakad sa pag-ibig. Yun po yung foundation kung bakit lumakad si Jesus o bakit naparito si Jesus dito sa mundo. Tama po ba? Dahil sa pag-ibig. Sino po yung inibig niya? Yung mga makasalanan. Sino po yun? Ako. Sabi ni Apostol Pablo, siya yung pangunahin sa lahat ng mga makasalanan. Naunawaan niya na siya yung miserable makasalanan. Pero dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos, siya ay naparito para iligtas yung mga makasalanan. Naintindihan po. Yung foundation kung bakit naparito si Jesus, hindi lang po dahil sa kagustuhan niya. Ito po ay dahil sa pag-ibig niya para sa isang makasalanan. Naintindihan po. Kaya na sinabi sa Biblia, tinawag niya yung mga makasalanan, hindi yung mga magagaling. Tinawag niya yung mga may sakit spiritually, hindi yung mga magagaling, may katwiran o mayroong sariling kaisipan. Tinawag niya yung mga hamak, tinawag niya yung mga makasalanan, tinawag niya yung pinakamababa. Naintindihan po, dahil sa pag-ibig. Kaya nga, ang pinaka-basis ng paglakad natin sa ating Christian life ay dahil sa pag-ibig. Kahit mong mismo si Apostol Pablo, nagawa niyang lumakad sa kanyang Christian life dahil sa paghimok ng pag-ibig. Naintindihan po. Compel the love of Christ. Pero mga ilang taon na siguro nakakalipas, ito po isa naging topic ng ating New Year's Retreat. Tama po ba? Sa pamamagitan ng pag-ibig, nahihimok tayo na gawin yung ating Christian life. Sa pamamagitan ng pag-ibig, nagagawa natin na yung mga bagay na maaaring mahirap para sa ibang tao, pero nagagawa natin itong lampasan dahil nga sa pag-ibig. Naintindihan po. Kaya naman, sabi ni Apostol Pablo, lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Yung ibig sabihin na paglakad sa pag-ibig, meron siyang pakialam sa iba. Ang iniisip niya ay yung kapakanan ng iba, hindi yung kapakanan ng sarili niya. Naintindihan po. Kaya nga, ano pong ginawa ni Jesus? Inihandog niya yung kanyang sarili bilang handog at alay sa Diyos. Naintindihan po. Binigay niya yung kanyang sarili bilang handog, bilang pantubos para sa atin. Actually, tayo naman yung dapat na parusahan, di ba? Pero para hindi tayo yung maparusahan, si Jesus yung nagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Naintindihan po. Sabi dito, ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Para sa atin na mga makasalanan, ibinigay ng Diyos yung kanyang sarili bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Si Jesus ay naparito hindi para magtatag ng reliyon, hindi para magtatag ng kung anumang sekta. Naparito siya para maglingkod at magtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil nagawa niya ito dahil sa pag-ibig. Naintindihan po. Ngayon, bilang mga anak niya, sinasabi rin sa atin na tayo ay dapat lumakad sa pag-ibig. Paano? Palagi po natin isipin yung kapakanan ng iba. Huwag yung kapakanan natin. Kapag tayo, palagi natin inisip yung kapakanan natin, dito po nagsisimula yung puso na lumalamig sa pag-ibig. Sabihin, wala siyang pakialam sa iba. Hindi niya iniisip yung iba. Bakit? Malamig na yung puso niya eh. Naintindihan po. Pero kung yung puso natin patuloy na magiging maalaw, magagawa natin ihandog yung ating sarili para din sa iba. Naintindihan po. Ito po yung ginawa ni Jesus. Ito po yung naging paglakad ni Jesus. So, nandito siya. Yung kapakanan ng iba, yung iniisip niya, hindi yung kapakanan ng kanyang sarili. Kung kapakanan ni Jesus, yung iniisip niya, saan natin nanggihan niya? Yung kopa ng kahirapan, yung kopa ng pagdurusa. Pero ang sabi niya, hindi sa nais ko, kundi na sa nais mo. Matupad ang kalooban mo. Yun po yung ninais niya, tinanggihan niya yung kanyang sarili. Ang kahit na ang kapalit ay yung kahirapan ng kanyang pisikal na katawan. Kahit na yung kamatayan, yung kahantungan niya, pero mas pinili niya po ito dahil sa pag-ibig. Naintindihan po. Kaya, ngayong 2026, bawat isa po sa atin, ay mahimok ng pag-ibig ng Diyos, hindi para mabuhay para sa ating sarili, kundi mabuhay para sa iba. Yung pag-ibig sa iba, kinakailangan na una, tanggihan mo muna yung sarili mo para magawa mong ibigin yung iba. Kasi kung hindi mo muna tatanggihan yung sarili mo, hindi mo rin magagawang ibigin yung iba. Palagi mong iisipin, ako muna. Bakit ko sila uunahin? Wala naman silang pakinabang sa akin, bakit ko sila kailangan intindihin? Bakit ko sila kailangan isipin?
Kapag ganun, yes, hindi po natin magagawa na ibigin yung iba. Kaya una, kailangan tangihan natin yung ating sarili. Tangihan natin yung sarili nating kalooban para sa kapakanan ng iba. Una-una, para sa mga hindi ligtas. Kung iisipin natin yung buhay natin dito sa mundong ito, kadalasan yung mga hindi ligtas, sila pa yung nagpapahirap sa buhay natin. Tama po ba? Sila pa yung umuusig sa atin, sila pa yung nagsasalita ng mga hindi magaganda na bagay sa atin bilang isang Kristiyano. Pero kahit na ganun pa man, ano pa yung dapat na maipakita natin? Yung pag-ibig ni Kristo. Naintindihan po. Si Kristo ba namili kung sino ibigin niya? Inibig lang ba niya yung mga tao na sumusunod sa Kanya o yung mga mababait sa Kanya? Hindi. Kahit na dun sa mga tao na inalipusta siya, kahit na dun sa mga tao na sumampal sa Kanya, dumura sa Kanya, sinaktan siya, nagawa pa rin niyang ipanalangin. Naintindihan po. Ito po yung pagtanggi sa Kanyang sarili. Dahil sa pag-ibig, nagawa ang tanggihan ni Jesus lahat ng kapangyarihan ng pagiging maka-Diyos. Naintindihan po. Kaya bilang isang Kristiyano na lumalakad ayon sa pag-ibig, ito po yung una dapat natin i-consider. Para magawa kong ibigin yung iba, palagi kong tandaan. Una kong dapat ibigay yung aking sarili. Tanggihan yung aking sarili upang makalakad ako sa pag-ibig, kagaya ni Jesucristo. Naintindihan po. At ano po yung kasunod? Sa paglakad bilang anak ng Diyos, sabi dito sa verse 8, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Ano po ibig sabihin ng lumakad kayo gaya ng anak ng liwanag? Ipakita mo yung liwanag ni Kristo. Kung ikaw ay liwanag, natural, dapat magliwanag yung liwanag na nasa iyo. Tama? Pero paano kaya? Kung yung liwanag na nasa iyo, tinakpan mo, tinago mo, paano kaya makikita ng iba yung liwanag na yun? Hindi nila makikita ito. Kaya, para magawa nating lumakad, gaya ng anak ng liwanag, kailangan po natin una, ay lumakad ng naayon sa paglakad ng liwanag. Sino po yung liwanag? Yung Diyos. Nawa, bawat isa po sa atin ay magkaroon ng ganitong klaseng kaisipan. Ako ay lalakad kasama ng liwanag. Dahil ako ay anak ng liwanag. Tama po ba? Bakit? Noon, hindi tayo anak ng liwanag. Tayo po ay kadiliman. Yun yung paglakad natin. Kasama ng mga kadiliman, kasama ng masasamang gawa, yun yung ginagawa natin. Tama po ba? Pero ngayon naligtas na tayo. Ano po yung paglakad natin? Ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayo ng gaya ng anak ng liwanag. Naintindihan po? Isang magandang halimbawa ng paglakad gaya ng anak ng liwanag ay si Enoch. Kailan niyo po si Enoch? Kung nakapag-start na po kayo magbasa ng reading plan, mababasa po ninyo yung kwento tungkol kay Enoch. Ano po yung isang maiksi na phrase or maiksi na patotoo tungkol kay Enoch? Sige, tignan natin. Basahin natin. Genesis chapter 5. Basahin natin mula Genesis chapter 5, verse 18 hanggang 24. Genesis chapter 5, verse 18 hanggang 24, para makita po natin ano po yung background ni Enoch, kung paano po siya lumakad kasama yung Diyos. Basahin natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Nabuhay si Jared ng 162 taon at naging anak niya si Enoch. Nabuhay si Jared pagkatapos na maipanganak si Enoch ng 800 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat ng naging araw ni Jared ay 962 taon at siya'y namatay. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matusalem. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na may panganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos.
So dito po yung maikling background tungkol kay Enoch, kung saan siya nanggaling. Siya po isang anak ni Jared, at si Jared, na lolo niya, tumagal lang yung buhay niya, ilan? 962 taon. So 962. So napakahaba ng buhay. Nagkaroon siya ng maraming anak, nagkaroon din siya ng maraming inapo. Pero isa sa natatanging anak niya, ito si Enoch. Si Enoch, sabi dito, nabuhay si Enoch ng 65 years old at ipinanganak niya si Methuselah. So alam natin na si Methuselah, siya po yung pinakamatanda dito po sa Biblia. At si Enoch, habang lumalakad siya, kasama yung kanyang pamilya, kasama yung kanyang anak, at yung iba pa niyang mga inapo, iba pa niyang mga kapatid, ano pong sabi sa verse 22? Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Natatangi si Enoch. Dito po sa ibang mga binanggit na mga yung sabihin natin mga saninlahi na naging anak ni Adan at saka ni Eva. Natatangi si Enoch. Siya lang po yung mayroong description tungkol sa paglakad kasama ng Diyos. Hindi natin alam kung yung iba pa ba niyang anak o iba pa niyang mga anak ni Adan at Eva noong time po na yun, ay lumakad din kasama yung Diyos. Pero malinaw dito po sa Biblia na si Enoch ay isang tao na lumakad kasama yung Diyos. Hindi po siya espesyal. Ito po yung normal bilang isang anak ng Diyos. Naintindihan po. Yung paglakad kasama yung Diyos. Ngayon, ilang taon po siya? Ilan lahat ng taon na naging buhay ni Enoch? 365 years. Imagine po ninyo, 365 years na lumalakad kasama yung Diyos. Naintindihan po. Si Enoch, sabi dito, lumakad na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat kinuha siya ng Diyos. Hindi na makapaghintay. Excited na yung Diyos na makasama si Enoch. Kaya kinuha na siya nung pagka 365 years old ni Enoch. Bakit? Sabik na yung Diyos na makasama si Enoch dahil alam niya na siya ay naging tapat at mabuting anak sa paglakad habang nandito siya sa mundong ito. Naintindihan po. Hindi po siya kagaya, baka inisip po natin, kaya nagawa niyang lumakad kasama yung Diyos, in-isolate niya yung sarili niya. Pumunta siya sa isang liblib na lugar, sa isang bundok, tapos dalawa sila ng Diyos nandun. Hindi po. Nabuhay siya ng normal na tao. Nagkaroon nga siya ng pamilya eh. Ginawa niya yung part niya habang lumalakad kasama yung Diyos. Ito po yung paglakad bilang isang Kristiyano. Naintindihan po. Kung paano tayo tinawag ng Diyos, kung saan mang posisyon na kinalalagyan natin bago tayo masave, hindi tayo tinanggal ng Diyos doon. Tama ba? Habang tayo ay lumalakad dun sa buhay na yun, na wala pang Diyos, yung Diyos ay namagitan sa buhay natin, at ngayon, kasama na natin siyang lumalakad. Noon, tayo po ay nasa kadiliman, sabi kanina sa Efeso chapter 5 verse 8. Hindi tayo lumalakad kasama yung Diyos. Ang nilalakaran natin ay landas papunta sa impyerno, hindi papuntang langit. At ang kasabay nating lumalakad, sino po? Yung tatlong kalaban, si Satanas, yung mundong ito, at yung ating pagnanasa. Yun lang po yung nilalakaran natin. Yun po yung lakad ng kadiliman. Pero dito sa habang tayo lumalakad, na kasabay ng tatlong bagay na yun, na tayo ay naligtas. Ngayon, yung ating paglakad, paano na? Maging gaya pa rin ng kadiliman o gaya ng paglakad ng liwanag? Gaya ng lakad ng anak ng liwanag. Naintindihan po. Paano po lumakad yung anak ng liwanag? Diba, yung mga, alam niyo po yung alimango. Yung alimango, paano po siya maglakad? Tatagilid. Yung ibang mga nilikha ng Diyos, may pabante, may paatras. Pero yung kahit na malalaki yung mga paa o mga palakad nung tawag ito, nung mga alimango, ganun siya nilikha ng Diyos. Naintindihan po. Kahit napilitin niya na lumakad na paharap, hindi niya magagawa. Naintindihan? Kasi ganun siya dinesign ng Diyos. Naintindihan po.
Parang kagaya ng isang uod. Yung uod, ano pong pagkain niya? Dahon. Makain siya ng mga dahon, mga bulaklak. Tama po ba? Sa buong buhay ng sa time na inilaan ng Diyos para sa uod, ang lakad niya paggapang. Tama po ba? Pero dadating yung time na siya ay mababalot sa isang cocoon, tapos magta-transform ng panibagong isang creature. Parang isang paru-paro, isang moth, or anumang insekto na lumilipad. Yung pagkain ng uod ay pareho ba sa pagkain ng paru-paro? Pareho po ba? Pupunta pa rin sila sa mga bulaklak, sa mga halaman, pero hindi na po yung pagkain. Tama? Ano ba pagkain nila? Yung pollen. Intindihan po. So kagaya nito, noon tayo ay anak ng kadiliman. Doon tayo lumalakad. Lumalakad tayo kagaya ng uod dito sa sanlibutan. Ginagapang natin yung masama at makasala ng mundong ito. Pero dahil nga sa kaligtasan, nabago yung ating posisyon. Nabago yung ating pagkatao. Yan ang sinabi sa Biblia sa 1 Corintians chapter 5 verse 17. Yung lumang bagay, tapos na. Wala na. Narito, ang lahat ay naging bago. Tayo naging bagong nilalang. Naintindihan po. Kung tayo ay bagong nilalang, dapat bago din yung ating paglakad. Paano? Lumakad gaya ng anak ng liwanag. Naintindihan po. Upward, hindi downward. Yung anak ng kadiliman, palagi dito sa sanlibutan, yung iniisip nila. Lagi yung mga bagay ng sanlibutan, yung hinahanap nila. Then, yun sila. Pero tayo, bilang naligtas at bilang anak ng liwanag, saan pa tayo nakatuon ngayon? Sa langit. Saan natin nilalagay yung ating pag-asa? Sa langit. Ano yung hinihintay natin? Pagpapala, spiritual. Hindi pagpapala, physical at material dito sa mundong ito. Naintindihan ko. Kaya nga, habang tayo dito sa mundong ito, patuloy natin i-check yung ating isip. Nasaan ba yung isip ko? Nandun pa rin ba sa mga bagay ng sanlibutan? O nasa langit na? Nasaan ba yung pag-asa ko? Sabi dito, lumakad tayo gaya ng anak ng liwanag. Kagaya ni Enoch. Ilang taon po siya lumakad? 365 years. Imagine po ninyo yun. Sa 65 years old niya, nagkaroon siya ng anak. Tapos lumipas yung 300 years, 365 na, at kinuha siya ng Diyos. Naintindihan po. Kasama yung kanyang pamilya, kasama yung kanyang mga, sabihin natin, mga pasaway na mga anak, nabuhay siya, kasama yung Diyos. Naintindihan po. Paano niya po ito nagawa? Paano siya nagawa niyang lumakad kasama yung Panginoon? Paano po? Yung puso niya nakatuon sa Panginoon. Hindi sa mga bagay na nasa lupa. Nakakamangha po dito, di ba? Bakit kaya nilagay na 365 years na nabuhay si Enoch? Si Enoch, siya yung lumalarawan sa mga Kristiyano na kukunin ng Diyos sa rapture. Naintindihan po? Ngayon, hindi man natin magawa na sa lahat ng pagkakataon kung paano lumakad si Enoch sa loob ng 365 years, bakit hindi natin i-goal or bakit hindi natin isipin na sa loob ng 365 days, lalakad din ako kasama yung Diyos. Ano po ibig sabihin ng 365 days? Buong taon. Naintindihan po. Kaya bilang anak ng liwanag, alamin po natin ano ba yung dapat na paglakad ko. Yung paglakad natin bilang anak ng liwanag, yes, dapat nakatuon sa langit. Araw-araw. Hindi po yung kalahati ng 365 sa sanlibutan. Lalakad ako na kagaya ng sa sanlibutan, mamumuhay ako na gaya ng mga makasanlibutang tao, pero yung kalahati, para sa Diyos. Okay pa sana yun eh. Kung kalahati, 50-50. Paano kaya kung 70-30? 70 sa sanlibutan, 30 sa Panginoon. Paano kung 90/10? 90 sa sanlibutan, 10% lang para sa Panginoon. Kaya palagi natin isipin, paano ba ako lumalakad?
Kaya ba yung anak ng liwanag? O gaya ng anak pa rin ng kadiliman? Isang halimbawa po, para ma-check natin kung tayo po ay lumalakad na gaya ng anak ng liwanag, nakalagay po dito sa Roma chapter 10. Roma chapter 12. Kapag hindi nyo po alam kung ano po yung gagawin po ninyo sa Christian life po ninyo, kapag minsan nabablanko po kayo kung anong gagawin, basahin nyo po yung Roma chapter 12. Dito po nakalagay yung pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya nga nakalagay dito sa title, di ba? Pamumuhay Kristiyano. Basahin natin yung verse 2. Roma chapter 12 verse 2. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito po yung paglakad ng liwanag, gaya ng anak ng liwanag. Sabi dito, huwag tularan ang sanlibutan ito. May mga gawi sa sanlibutan na ito, may mga sabi natin tradisyon o mayroong mga sabi natin mga kinagisnan na mga bagay dito sa sanlibutan. Pero bilang anak ng langit o mamamayan ng langit, yung buhay natin ay nababago una dapat sa ating pag-iisip. Naintindihan po? Kaya naman, palagi nating i-check. Tulad pa rin ba ako sa sanlibutan? O tulad na ako sa mga anak ng liwanag? Sinasabi sa atin ng Biblia, wag tularan. Kung paano lumalakad, yung gawi o gawa ng sanlibutan, wag daw natin tularan. Lalo na sa panahon po natin ngayon, di ba? Napakarami mga trending, napakarami mga kilala at mga sikat na mga iniidolo ng mga tao. Ginagaya nila kung ano yung pananamit, ginagaya nila kung ano yung lifestyle. Ano po ba yung dapat na maging lifestyle natin? Lifestyle ng taong tagalangit. Hindi lifestyle ng tagalupa. Naintindihan po? Hindi ko alam kung napapansin po ninyo. Dahil naging sikat yung K-pop, yung mga karamihan o sa mga nakikita ko, yung pananamit nila, kagaya na rin ng K-pop. Ito po yung pagtulad sa sanlibutan. Tama po ba? Kung ano nakikita natin, ay mukhang maganda. Mukhang okay, mukhang namang maayos. Pinagaya natin. Hindi lang po sa basta pananamit. Yung lifestyle, yung pagsasalita, yung pag-iisip, yan, na-adapt natin. Kasi doon tayo nakatuon. Naintindihan po? Sino po yung dapat natin tularan? Sino po yung dapat natin pagmasdan? Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2, pagmasdan natin si Jesus. Siya po yung dapat nating tularan. Siya yung dapat na maging role model sa Christian life natin. Hindi po yung mga tao dito sa sanlibutan, hindi yung kung anumang lifestyle na meron sila. Naintindihan po? Kung susundan po ninyo yung trend ng sanlibutan ito, mapapagod lang po kayo. Dahil wala po yung ibubunga na mabuti sa inyo. Pero kung susunod tayo dun sa lakad ni Kristo, sa lakad ng liwanag, at babaguhin natin yung ating pag-iisip, is magagawa natin ma-discern o malaman ano yung mabuti, kasiyasiya, at lubos sa kalooban ng Diyos. Kaya minsan, di ba, naging clueless tayo sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Lagi natin tinatanong, di ba? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Sana malaman ko yung kalooban ng Diyos. Pero bago natin alamin kung ano yung kalooban ng Diyos, check muna natin. Paano ba yung isip ko? Kung gaya pa rin ng sanlibutan, hindi mo malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung tumutulad ka pa rin sa sanlibutan, hindi mo malalaman kung ano yung mabuti, kasiyasiya, at lubos sa kalooban ng Diyos. Palagi ka pa rin magiging clueless. Naintindihan ko? Kaya palagi natin isipin, tinutularan ko ba yung sanlibutan? Kung tinutularan ko yung sanlibutan, hindi ko malalaman ano yung mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya ano po dapat gawin? Magbago ng ating pag-iisip. Naintindihan po? Magbago ng pag-iisip. Ito po yung sinasabi sa atin ng Biblia kung paano tayo lumakad ng liwanag.
Una, baguhin natin yung ating pag-iisip. Kayo, di ba? Minsan may mga New Year's resolution na sinasabi na ngayong 2026, hindi na ako magagalit. Hindi na ako maiinis, hindi na ako mapipikon, hindi na ako maiirita, ganyan. Actually, maganda naman. Yung kanilang resolution, maganda naman at mabuti naman itong resolution na ito. Pero habang tumatagal, minsan nakakalimutan ng mga tao yung kanilang resolution. Gagalit pa rin sila, mabalik pa rin sila sa dati nilang gawin. Kaya nauulit lang din yung cycle. Naintindihan? Sabi ng iba, ngayon 2026, magiging healthy living na talaga ako. Makita-kita natin, panay po, samgyupsalan. Wala po problema doon sa pagkain na yun. Okay? Pero kung yun lang yung lagi mong tinitignan, yun lang yung lagi mong inaasam, yun yung ma-adapt mo sa puso mo, yun yung mauukit sa puso mo. Tama ba? Hindi lang po yun, hindi lang po sa pananamit, hindi lang po sa pagkain, hindi lang sa lifestyle, kahit na mismo sa pagsasalita, kahit na mismo sa pag-iisip at sa pagkilos, is yung mga tao na-adapt po nila yung sanlibutan. Pero ano po yung dapat natin i-adapt? Yung i-adapt, yung paglakad ng liwanag. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya ano po yung isa pang paglakad na gaya ng anak ng liwanag? Lumakad na may pananampalataya. Naintindihan po? Kung lalakad tayo ng may pananampalataya, malalaman natin ano ba yung mabuti, kasiya-siya, lubos sa kalooban ng Diyos. Yung paglakad ng sanlibutan, nakabase sa nakikita nila eh. Kapag mahirap, atras. Kapag okay, edi siguro tutuloy. Pero ano po yung paglakad ng may pananampalataya? Ano yung paglakad ng may pananampalataya? Kahit na mahirap, go lang. Kung ito naman yung paglakad na sinasabi sa akin ng Diyos na dapat kong lakaran, dapat kong lakaran. Naintindihan po? Kaya naman, yung paglakad ng may pananampalataya ay napakahalaga para sa Biblia. Para sa atin, sa Christian life natin, para malaman natin saan ba tayo lumalakad. Kaya nasabi sa Biblia, lumakad sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kapag tayo lalakad sa pamamagitan ng paningin, magiging rational tayo. Alam niyo pa yung rational? Magiging considerate. Ay, hindi magandang sitwasyon to, kaya hindi muna. Hindi siguro mabuting chance to para mag-evangelize kasi nagagalit sila sa akin eh. Kaya huwag na lang muna. Pagpaliban ko lang muna. Next time na lang. Pero ano po yung paglakad na gaya na o gamit yung mata ng pananampalataya? Is una pa pinapanalangin. Kahit na nahihirapan ako na evangelize sila, pero subukan ko pa rin. Titry ko pa rin. So, yung paglakad na may pananampalataya, hindi ka nakaasa sa kung ano nakikita mo. Maasa ka dun sa tulong ng Diyos na gagawin kahit na dun sa mahirap na sitwasyon. Naintindihan po. Kaya palagi po ninyong i-check kung paano ba kayo tumitingin sa sanlibutan. Kagaya ng may pananampalataya o kagaya pa rin ng mga tao sa sanlibutan na nakadepende sa paligid nila kung paano sila kikilos. Kaya naman, mahalaga yung palaguin yung ating pananampalataya upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya o yung mata ng pananampalataya, mas maging bukas yung ating mga mata. Naintindihan po. Isang paraan para patuloy natin na mabuksan o buksan ng maluwang yung ating mata ng pananampalataya, isa po itong paraan. Tingnan po natin ito. 1 Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 6 hanggang 7. Basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sa ganito kayo ay nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan
kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Yung ating pananampalataya, dinadalaysay po yan. Paano po dinadalaysay? Sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Minsan, re-represent po natin yung apoy para sa pagdurusa, mga pagsubok. At sa pamamagitan po ng mga pagdurusa na ito, nare-refine yung ating pananampalataya. Naintindihan po. Kaya naman, yung pagdalisay sa ating pananampalataya ay mahalaga. Gaano kahalaga? Mas mahalaga kaysa sa gintong nasisira. Actually, valuable yung ginto sa panahon po natin ngayon, di ba? Mataas yung palitan o bentahan ng ginto. Pero ano po yung mas mahalaga kaysa sa ginto? Yung pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Naintindihan po. Kaya, kung alam natin yung value ng ating pananampalataya, kung alam natin kung gaano kahalaga yung ating pananampalataya, ito yung mas lalo natin pagtutuunan ng pansin para palaguin. Naintindihan po. Kaya naman, sabi dito, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mawi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Naintindihan po. Mahalaga din po na maunawaan natin na yung ating pananampalataya dinadalisay. Ngayon, magandang ang tanong dito, sino yung nagdadalisay? Sino po yung nagdadalisay ng ating pananampalataya? Yung Diyos. Yung Diyos nagpapadalisay ng ating pananampalataya, siya po yung sumusubok sa atin, siya po yung nagre-refine sa atin. Tingnan po natin ito. Malakias chapter 3. Malakias. Huling aklat po ito sa Lumang Tipan. Malakias chapter 3, verse 3. Malakias chapter 3, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Siya'y uupong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang lilinising tulad sa ginto at pilak hanggang sila'y maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. Sino po yung uupong na kagaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak? Yung Diyos. Nire-refine po niya yung ating puso. Nire-refine niya yung ating Christian life. Kaya nga, di ba, minsan may kanta, napapakinggan po tayo, di ba? Potter's hand. Yung magpapalayo, nakadepende sa skill niya kung ano magiging itsura ng palayo. Tama po ba? Nasa palayo ba yung kagustuhan, kung ano yung hugis, kung ano yung magiging hugis niya? Hindi. Nakadepende ito kung sino yung umahawak sa kanya. Naintindihan po. Kaya yung ating pananampalataya, ito po yung hawak ng Diyos. Siya po yung nagpapalago, nagpapadalisay ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi dito, siya yung upong gaya nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi. Ito yung mga pari sa Lumang Tipan. Sino po yung binigyan ng tungkulin bilang tagapaglingkod dun sa templo o dun sa tabernakulo. Pero ngayon, bagong tipan, tayo po yung mga pari espiritual. Tayo po yung espiritual na mga pari na makakapaghandog sa harapan ng Diyos. Ngayon, bago tayo makapaghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon, ano pong kailangan gawin? Kaya madalisay natin yung ating pananampalataya. Naintindihan po. Alam niyo po yung ibig sabihin ng amateur? Amateur. Baguhan. So, kung i-compare natin yung skill work ng isang amateur at isang professional, talaga magkaiba. Tama po ba? So, ano pong goal nitong amateur? Manatili na lang na okay na ako hanggang sa ganito. Total, nagagawa ko naman, okay na ito. Yung ba yung goal ng isang amateur? Hindi. Ang goal niya, mas humigit, mas gumaling. Tama po ba? Para maging professional. Para maging mas dalisay yung kanyang craft. Naintindihan po? Mahilig po ako noon mag-drawing.
Pero dahil nga sa katandaan, hindi ko na magawa ngayon. Noon, mga bilog-bilog lang yung kaya ko. Yung stickman, alam niyo yung stickman? Madali lang naman yun eh. Sulat ka lang number 8, tapos lagyan mo na mga paa, tsaka kamay. Pero stickman ka na. So sa mga bata, ganun, madali para sa kanila yun. Tama? Masaya na sila dun. Pero habang tumatanda yung bata, habang lumalaki siya, at dahil dun sa hilig niya, mas pinapagaling niya, mas pinapaganda niya yung kanyang drawing. At yung iba talagang magaganda at talagang nagiging valuable yung kanilang painting. Naintindihan ko. Iba pa nga, binibenta na nga eh, sa talagang mas malaking halaga. Kasi, dinalisay nila yung kanilang skill. Mas in-improve nila yung kanilang sarili. Ganun din po. Bilang anak ng Diyos, sa paglakad sa liwanag, yung ating pananampalataya, dinadalisay niya. Para mas makapagandog, magamit tayo ng mas makabuluhan. Naintindihan po. Hindi papagawa ng Diyos yung mga bagay na gawain niya dun sa mga bata. Tama po ba? Kung ipapagawa ninyo yung isang mahalagang bagay sa isang bata, tapos mag-expect kayo ng isang magandang resulta, ano pong mangyayari kapag pinresent na nila sa inyo yung kanilang ginawa? Madidisappoint ka. Tama po ba? Kasi nag-expect ka na mas maganda, pero yung inutusan mo, bata. Kaya nga, yung pagdadalisay sa ating pananampalataya, kailangan natin tandaan, sino ba yung may hawak? Yung Diyos, siya po yung tagapagdalisay ng ating pananampalataya. Naintindihan po. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay, dinadalisay niya, nire-refine niya yung ating faith. Kaya na sinabi sa Isaiah chapter 48, verse 10. Sabi doon, dinalisay kita. Ngunit hindi tulad ng pilak. Sinubo kita sa hurno ng kapigatian. Sa mga kapigatian na nararanasan po natin sa ating Christian life, ito po isa sa mga paraan ng Diyos para dalisayin yung ating pananampalataya. Naintindihan po? Sa mga kahirapan, mga pagdurusa, at mga kapigatian. Pero hindi naman siyempre lahat. Meron po mga nararanasan yung mga Kristiyano na kapigatian dahil sa disiplina sa kanila. Pero kung yung kahirapan, kapigatian na nararanasan mo ay dahil sa iyong pagsunod, dahil sa iyong pag-iingat sa inyong pananampalataya, mas mabuti ito. Naintindihan po. Kung naka-experience ka ng mga kapigatian, mga pagdurusa dahil sa kasalanan mo, ano yung kailangan gawin? Mag-repent muna. Kapag tapos na mag-repent, baguhin natin yung ating pag-iisip at tumakad ulit sa daan na dapat nating lakaran. Naintindihan po. Yung Diyos, magamit siya ng iba't ibang paraan para madalisay yung ating pananampalataya. Kaya yung mga nakaranas na mga kahirapan, na mga naunang Kristiyano, yung kanilang pananampalataya na-refine. Na-refine hanggang sa maibigay na nila yung kanilang sarili para sa Ebanghelyo. Kaya, yung mga Kristiyano na nauna sa atin, naging martir sila. Instantly, naging martir lang ba sila? Gusto na nila, mamatay kami para sa Panginoon. Hindi po yun instant na nangyayari sa isang puso ng isang Kristiyano. Nangyayari po yun dahil sa na-refine yung kanilang pananampalataya. Nagkaroon sila ng desisyon, 100% na sila ay mamamatay para sa Panginoon. Mamamatay para sa Ebanghelyo. Kaya yung pananampalataya natin, mahalaga ito sa Panginoon. Natin nire-refine niya ito para maging dalisay. Hindi lang para mamatay para sa Kanya, kundi para mabuhay para sa Kanya. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Zacarias, chapter 13. Atras po tayo. Zacarias, chapter 13, verse 9. Zacarias chapter 13, verse 9. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakita na po? Sige po. Nasa Old Testament po ito. Bago lang po ito magmalakyas. Zacarias chapter 13, verse 9. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisahin ko na gaya ng pagdalisay sa pila, at sila'y susubukin ko na gaya ng pagsubok sa ginto. Sila'y tatawag sa akin pangalan, at akin silang diringgin. Aking sasabihin, sila'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ito po'y tumutukoy sa mga Israelita, propesiya tungkol sa Israel. So, yung bayang pinili ng Diyos. Pero spiritually, tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo po yung naging kabahagi ng bayan ng Diyos sa langit. Ngayon, ano pong sabi dito? Sila'y dadalisahin ko na gaya ng pagdalisay sa pila. At sila'y susubukin ko na gaya ng pagsubok sa ginto. Paano po nire-refine yung pilak at ginto? Minsan gumagamit ng hammer, minsan gumagamit ng apoy. Tama po ba? Para ma-shape. Para magkaroon ng magandang hugis, tapos magkaroon ng malaking value. Naintindihan po. Kung bibenta niya, halimbawa, makakita ka ng ginto na, tawag ito, yung dust pa, yung parang alikabok pa lang, parang mga batong maliliit. Kapag binenta mo yun, halos wala pong masyadong halaga. Pero kapag nirefine, kapag dinalisay, at kapag hinubog ng mas magandang porte, nagkakaroon ng mas malaking value. Naintindihan? So yung faith natin, ganito rin. Sino po yung gumagawa nito? Yung Diyos. Sa pamamagitan po ng mga kahirapan, mga pagdurusa, kailangan po natin maunawaan na yung Diyos, patuloy niya tayong nire-refine sa ating pananampalataya. Tingnan po natin ito. Santiago chapter 1. Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 4. Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 4. Kaya ano po yung dapat na maging puso natin kapag tayo nakakaras ng kahirapan? Dito po nakalagay. Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 4. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid ko, itinuring inyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman, ang pagsubok ang inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kaya ano po yung dapat na maging response natin kapag nakaranas tayo ng pagre-refine ng Diyos sa ating pananampalataya? Sabi dito, ituring ninyong buong kagalakan. Ituring na may buong kagalakan. Yung pagsubok. Bakit? Kasi sa pamamagitan nito, lumalago yung ating pananampalataya. Kaya para ma-check po ninyo kung yung pananampalataya nyo ba ay lumalago, check nyo po kung meron mga pagdurusan na na-experience po ninyo sa Christian life. Kung meron, ibig sabihin, nais ng Diyos na lumago ka pa sa pananampalataya. Pero kapag wala na, kapag convenient na lahat, ibig sabihin nun, hindi ka na nire-refine. Hinahayaan ka na ng Diyos. Total, ayaw mo ng kapigat yan, ayaw mo sumunod, di ba na ka? Kaya yung kahirapan, hindi po ito masamang bagay para sa atin bilang isang Kristiyano. Yung mga tao sa sanlibutan, gumagawa sila ng iba't ibang paraan para maging convenient. Tama po ba? Maging convenient sa lahat ng bagay. Kahit nga yung mga pagkain ngayon, ginagawa nilang instant eh. Instant na pagkain, instant na pagluluto. Bakit? Kasi gusto nila convenient. Ayaw nila nahihirapan. Yun po yung gawin ng sanlibutan. Pero tayo po bilang isang Kristiyano, ano po yung dapat natin maging puso? May buong kagalakan kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsubok. Naintindihan ko. Ito po yung paglakad na kagaya ng anak ng liwanag. Bilang anak ng liwanag, nais ng Diyos na lumago yung ating pananampalataya. At isa sa mga paraan na ginagamit niya, yung mga pagsubok. Ano yung dapat na maging puso natin? Dapat tayo magkaroon ng kagalakan. Bakit? Sabi dito, sa yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sabi ng iba, Diyos, pinagpipray ko na sana matutunan ko pang magtiis. Kung pinagpipray mo na maging palago ka sa pagtitiis, mas maraming ibibigay sa iyo yung Diyos na kahirapan para matutunan mo yung pagtitiis.
Hindi po natin matututunan yung pagtitiis kung hindi natin may experience yung mga kahirapan. Tama po ba? Kaya yung pagtitiis ay napakahalaga. Kapag yung ating pagtitiis ay lumago, kapag natuto tayo, nasanay tayo sa pagtitiis, ano po sabi dito? Kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Maging ganap, sakdal, kapag na-refine yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Naintindihan po. Kaya nga, mismo si Apostol Pablo, itinuring niya na biyaya para sa kanya yung mga kahirapan. Itinuring niya na yung mga kahirapan na na-experience niya, kagalakan. Naintindihan po. Balikan natin sa Roma chapter 5. Roma chapter 5 verse 3. Roma chapter 5 verse 3 hanggang 4. Basahin natin ang sabay-sabay. Roma chapter 5 verse 3 hanggang 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang pagkapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Sabi dito, nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian. Sabi ni Apostol Pablo, nagagalak siya kasama ng ibang mga brothers and sisters, nagagalak sila sa mga kapigatian. Naintindihan po. Yung mundo na ito, ayaw sa kapigatian. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, itong mundo na ito ay mas magiging pahirap ng pahirap. Huwag niyo pong i-expect, iniisip po ninyo, sana itong taon na ito, maging masagana, maging prosperous, maging mabuti. Yan po yung gawin ng sanlibutan. Gusto nila na yung taon nila mas maging maganda. Kung noong 2025, maraming kakulangan, maraming mga, sabi natin, mga kahirapan, sinasabi nila, I claim it. Ngayon, 2026, mas maraming income, mas maraming mga bagay, mas maraming resources. Yun po ba in-expect ng mga Kristiyano sa sanlibutan? Huwag po tayong pabulag. Huwag po tayong padaya. Tandaan natin na itong mundo na ito ay papunta sa pagkawasak. Unti-unti po itong papunta sa pagkawasak. Kaya ano may expect natin? Magandang mundo? Hindi po. Papunta po ito sa pagkawasak. Pero dinadaya ni Satanas yung mga tao, pati na yung mga Kristiyano, na iniisip na magiging maganda itong mundo na ito in the future. Kung bukas yung ating spiritual na mga mata, kung patuloy na ito ay gising, palagi natin may isip na hindi ko dapat nilalagay yung aking pag-asa dito sa lupa. Kasi ito ay papunta sa pagkawasak. Kung alam natin na itong mundo na ito ay papunta sa pagkawasak, ano yung dapat natin i-expect? Isipin natin yung mga bagay na nasa langit. Kasi yung mga bagay na nasa langit, yun po ay pangwalang hanggan. Naintindihan po. Kaya naman, si Apostol Pablo, nagkaroon siya ng malaking kagalakan sa kapigatian. Bakit? Sa pagkaalam na ang mga kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Habang tumitibay siya sa kanyang pananampalataya, mas lalo niyang inaasam yung pag-asa sa langit. Pero paano kaya kung sa kabaliktaran? Hindi. Naintindihan po. Yung mga tao sa sanlibutan, marami silang ginagawang New Year's resolution para sa kanilang buhay dito sa mundong ito. Bilang isang Kristiyano, yes, dapat rin po tayo magkaroon ng New Year's resolution. Pero ano po yung dapat na maging New Year's resolution natin? Mga bagay sa lupa o mga bagay na dapat sa spiritual? Tignan natin ito. Galatians chapter 5. At ito po yung pangatlo. Yung pangatlo na paglakad na gaya ng anak ng liwanag ay nagbubunga ng
spiritual. Basahin po natin, Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Siguro familiar na po ito sa inyo. So basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautos. Binanggit po dito yung bunga ng Espiritu. Ano po ibig sabihin ng bunga? Marami o konti? Marami o isa? Isa lang. Bunga, hindi mga bunga. Sa loob ng bunga na ito, meron nakapaloob na 9 na katangian. Nakalagay dyan yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Binanggit po dito yung pagtitiyaga. Bakit kailangan ng pagtitiyaga? Kasi marami mga bagay na kailangan tiisin. Kaya nawa, isama po natin ito sa ating New Year's resolution. Na kung sakali man noong nakaraang taon, hindi ko nagawa lahat na magbunga sa akin ito, sana ngayong taon magbunga sa atin yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Hindi lang yung mga kung ano-anong mga New Year's resolution yung ginagawa natin. Doon tayo sa maging practical. Naiintindihan po. Kung nakaraang taon, parang yung puso ko nanlamig sa pag-ibig, bakit di natin nasamin na ngayong taon na ito, ay simulan natin yung ating taon at tapusin natin yung ating taon ng may pag-ibig. Kung nakakalimutan mo yung pag-ibig na palagi nating nababanggit sa mga sermon, balikan mo palagi yung nakalagay sa labas. Ang laki-laki na niyan. Malaki na po yung piniprint ko para mabasa po ninyo. Kulang pa ba sa laki? Kulang pa ba? Palagi niyo po i-remind yung sarili niyo na ngayong taon na ito ay taon ng pag-ibig. Pag-ibig sa isa't isa. Naintindihan po? Hindi po pag-ibig sa relationship, ha? Hindi po ganun. Pag-ibig bilang magkakapatid sa Espiritu. Kaya ito po yung isa sa dapat natin naasamin na sana ngayong taon magbunga ako ng maraming pag-ibig. Para magbunga ng maraming pag-ibig, mas marami kang magiging kaaway. Expect mo na. Para magbunga o ma-develop sa iyo yung pag-ibig o yung bunga ng pag-ibig, sigurado marami magiging kaaway. Marami mga makikita na hindi mo gusto sa mga brothers and sisters. Pero ano po yung dapat natin na mas ibunga? Yung pag-ibig, hindi puot. Kaya kung marami tayong mga, sabihin natin mga hindi mabuti o hindi komportable sa buhay natin, dito man sa loob ng church at kahit na sa labas, dito natin nire-develop yung pag-ibig. Gaya ng sinabi sa Biblia sa Mateo, huwag na natin ibigin yung mga mabubuti sa atin, pati yung ating mga kaaway. Hindi po. Ngayon, kung gusto mo na magbunga ng mas maraming kagalakan, mas marami kang kapigatian na may experience. Kapag mas marami tayong experience na kahirapan at mga kapigatian, at palagi nating tinandaan, o palagi natin inisip, na sinasabi ng Biblia, magalak kayo lagi. Magagalak lang ba tayo? Dahil ba sa maganda yung sitwasyon? Kahit nasa mahirap na sitwasyon, sinasabi sa atin ng Biblia na magalak tayong lagi. Naintindihan po. Kaya naman, lahat ng mga bagay na gusto nating i-develop sa Christian life natin mula sa bunga ng Espiritu, ito po yung may experience natin. Ganon din sa kapayapaan. Maraming gugulo ng ating kapayapaan. Pero kailangan natin magbunga ng kapayapaan. Marami tayong titiisin para magbunga tayo ng pagtitiyaga. Maraming hihingi ng tulong sa atin para magbunga tayo ng kagandahang loob. Maraming maggagawa sa atin ng kasamaan para magbunga tayo ng kabutihan. Marami tayong mga bagay na may experience na hindi natin magagawa yung ating katapatan. Pero kailangan natin magbunga ng katapatan. Ganon din sa kaamuhan at pagpipigil sa sarili.
Lalo na sa panahon po natin ngayon, di ba? Yung tukso. Yung tukso, hindi po, hindi pa konti ng pakonti. Parami ng parami. Tama po ba? Yung tukso sa mata, tukso sa katawan, tukso sa kayamanan. Ngayon pong panahon ngayon, mas lalo pa itong nade-develop, mas lalo pa itong lumalago. Pero ano po yung dapat natin i-develop? Pagpipigil sa sarili. Naintindihan po. Kaya naman, yung bunga ng Espiritu, ito rin po isang paglakad, kaya ng anak ng liwanag. Nagbubunga ng espiritual. Nagbubunga ng mga bagay na may kinalaman sa espiritual. Naintindihan po. Naintindihan? Balikan natin sa ating main verse, Efeso chapter 5. At isa pa pong bunga, o isa pang paraan para tayo makalakad na gaya ng anak ng liwanag. Basahin po natin yung verse 10. Basahin po natin yung sabay-sabay, 3, 2, 1. Na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin po ng inaalam? Ano ba ibig sabihin ng inaalam? Hinahanap mo, at kapag nahanap mo, ginagawa mo kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi lang yung inaalam, okay, alam mo na, tapos hindi mo naman gagawin, hindi po yung ibig sabihin ito. Kapag nalaman mo kung ano yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos, ito po yung dapat natin gawin. Naintindihan po. Kung alam natin yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos, ito po yung dapat nating gawin o ganapin sa ating Christian life. Sabi dito, inaalam. It takes effort para malaman natin ano ba yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi lang po ito para malaman. Ito'y para maisabuhay natin kung paano tayo lalakad bilang isang Christian. Naintindihan? Kaya, kung nalaman na natin na yung kalooban ng Diyos para sa atin ngayong taon na ito ay umibig sa isa't isa o ibigin yung isa't isa, paano natin magagawang ibigin yung isa't isa? Nakaraan nyo yung si Treat, meron po 4 na topic. Ano po yung topic number 1? Ano po yung topic number 1? Oh, nakalimutan nyo na kaagad. Loving church. Church na umiibig. Yun, alam na natin. Paano natin iibigin yung church? Ano yung topic number 2? Serve. Pangatlo, ano yung topic number 3? Obey. Pangapat, forgive. Naintindihan po. Ngayon, alam na natin na ang kalooban ng Diyos para sa atin ay mag-ibigan sa isa't isa. Ngayon, paano? Maglingkuran, sumunod, at magpatawad. Naintindihan po. Yun po yung ginagawa natin, yun po yung gagawin natin buong taon na ito. Dahil ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga natin pinag-aaralan ito para malaman natin paano ko ba iibigin yung ibang brothers and sisters? Ano ko ba iibigin yung Diyos? Sabi, mahalaga yung pag-ibig sa Diyos. Paano? Binigay na sa atin. Sa pamamagitan po ng 4 na topic na yun. Naintindihan mo? Kaya naman, inaalam natin sa pamamagitan ng words of God kung ano po yung kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ano po yung mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At kapag nalaman natin, ito po yung dapat nating gawin. Naintindihan po. Isa pa, sabi dito, sa verse 11 hanggang verse 13, babasahin ko po para sa inyo. At huwag kayong makibahagi sa mga gawaan ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito, sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. Subalit, ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sabi dito, huwag makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. So, na-explain ko na kanina, dun po sa unang part, lumakad na kagaya ng anak ng liwanag. Hindi po gaya ng anak ng kadiliman. At ano po yung next? Sabi dito, sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahihiya. Subalit, ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Kung tayo
ay anak ng liwanag, dapat maging close din tayo sa liwanag. Naintindihan po? Upang kapag tayo ay naging close sa liwanag, makita natin yung mga kakulangan natin. Makita natin yung mga bagay na kailangan pa natin i-improve. Kailangan pa natin i-develop sa ating Christian life. Naintindihan po? Diba kapag naglilinis kayo, kapag patay yung ilaw, hindi mo makikita kung ano yung mga dumi. Pero pag binuksan mo yung ilaw, makikita mo na may mga alikabok pala dito, meron pala natuyo na kung ano, meron pala natapon dito nung nakaraan. Sa pamamagitan ng liwanag, nakikita natin yung mas bigger picture kung ano yung dapat natin gawin. Tama po ba? Kaya nga, sa paglapit natin sa liwanag, mas lalo natin nauunawaan kung ano ba yung palugod-lugod sa Diyos. Kaya yung pang-apat, maging malapit sa liwanag. Ito po yung paglakad gaya ng isang anak ng liwanag. Kung ikaw ay liwanag, ang dapat nakasama mo na lumakad ay liwanag. Tama po ba? Kaya naman, napakahalaga para sa atin na maging malapit sa liwanag. Ano po yung source ng ating liwanag? Ito po. Yung words of God. Naintindihan po. Sabi sa mga awit, 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo, liwanag sa landas ko. Para mas maging aware tayo sa nilalakaran natin, dapat maging mas malapit tayo sa salita ng Diyos. Naintindihan po. Hindi po optional na maging malapit sa salita ng Diyos. Ito po yung pangunahin na dapat natin na panatilihin sa ating Christian life para makalakad tayo kasama ng liwanag. Naintindihan po. Maging malapit sa words of God. Naintindihan po. Isa pa, tignan po natin ito. Awit 19, verse 8. Awit 73, verse 26. Kapag tayo mas malapit sa liwanag, mas makita po natin na sa Diyos lang tayo dapat natin ilagay yung ating pagtitiwala. Awit 73, verse 26. Basahin po natin ang sabay-sabay. Awit 73, verse 26. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko. Kapag tayo mas naging malapit sa Diyos, nakikita natin yung ating kahinaan. Nakikita natin yung mas maraming kakulangan sa atin. Kapag mas nakita natin ito, magagawa rin natin magpatotoo na yung Panginoon, yung Diyos, yung lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Naintindihan po. Kaya nga kailangan natin maging malapit sa salita ng Diyos para makita natin yung ating sarili na talaga maraming kulang. Maraming hindi pa sapat, maraming hindi mabuti na kailangan natin i-improve. Pero kapag kulang tayo sa words of God, hindi na natin nakikita yung kakulangan natin. Isipin na natin na okay naman na to. Okay naman na siguro, umaattend naman ako. Sumasama naman ako kapag mayroong gawain. Yung pagbabasa ng Bible, siguro occasional na lang. Kapag free time. Paano natin ma-realize na yung Diyos yung ating Panginoon sa aking puso at yung bahagi ko magpakailanman kung hindi naman tayo nagiging malapit sa salita ng Diyos? Kapag tayo mas napapalayo sa salita ng Diyos, mas lalo pong tumataas yung ating puso. Mas lalo natin iniisip, ay, kaya ko naman pala. Yes, makapangyarihan yung Diyos. Pero kaya ko naman pala kahit mag-isa. Hindi po yun mabuti. Sa intindihan po. Si Apostol Pablo, nagawa niyang sabihin na siya yung malakas kahit na siya ay mahina dahil alam niya na yung kanyang lakas ay galing sa Panginoon. Hindi galing sa kanyang sarili. Naintindihan po. Kung alam mo na kung ano yung kahinaan mo, kakulangan mo, at mga bagay na hindi pa maayos sa iyo, dapat talaga maging mas malapit ka sa salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya nga tayo nagtitipon-tipon dito sa church eh. Pupunta ba kayo dito kasi marami na kayong alam? O kaya nyo na sa inyong Christian life? Kaya tayo nandito kasi alam natin na talagang sobra nating hina. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. Naintindihan po?
Ito po naman ang maging purpose natin sa pag-attend sa church. Hindi tayo umattend dito kasi masaya lang, kasi may pagkain, hindi yun. Nandito tayo para makita yung sarili natin na sobrang kulang at kailangan natin yung Panginoon. Kaya naman, sa paglakad, gaya ng anak ng liwanag, maging malapit tayo sa liwanag. Naintindihan po? Kapag nagiging mas malapit tayo sa liwanag, mas nakikita natin yung ating kahinaan, mas nade-develop natin yung pagtitiwala sa Diyos ng mas 100%. Naintindihan po? Maging dependent sa Kanya. Hindi dependent sa ating sarili. Yan sinabi sa Kawikaan, chapter 3. Huwag ka magpakapantas sa iyong sarili mga mata. Matakot ka sa Panginoon sa lahat ng araw, sa lahat ng iyong lakad. Lagi mong isipin sa iyong sarili, kung wala yung tulong ng Diyos, hindi ko ito magagawa. Para mapanatili natin yung pagpapakumbaba sa ating puso at lagi magre-rely din sa Diyos. Naintindihan po? At ano pa yung isang paraan para kapag tayo ay mas lalong napapalapit sa liwanag, mas lalo tayo nagpe-pray. Kapag mas lalo natin nakikita yung ating kahinaan, mas lalo tayong hinihingi ng tulong sa Diyos. Mas lalo tayong dumudulog, mas lalo tayong dumadaing sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga kahinaan. Naintindihan po? Tingnan natin ito. Awit 77. Abante po tayo. Awit 77 mula verse 1 hanggang 2. Awit 77 mula verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Ang aking tinig ay papailang lang sa Diyos, at ako'y dadaing ng malakas. Ang aking tinig ay papailang lang sa Diyos, at papakinggan niya ako. Hinahanap ko ang aking Panginoon sa araw ng aking kaguluhan. Sa gabi nakaunat ng aking kamay, at hindi nangalay. Ang kaluluwa ko'y tumatanging magbigay kaaliwan. Sabi dito, hinahanap ko ang Panginoon sa araw ng aking kaguluhan. Siyempre, hindi na naman sa araw ng kaguluhan. Sabi sa Biblia, manalangin tayo walang patid. Dapat sa lahat ng mga bagay, maging kaginawahan man or sabihin natin mga kaguluhan, yung prayer ay napakahalaga para magkaroon ng close connection. Naintindihan po? Para maging mas close connected tayo sa Diyos, yes, kailangan din po ng prayer. Kaya po, sa dalawang bagay na ito natin may evaluate yung ating Christian life. Kapag nagiging magulo yung Christian life natin, kapag nagiging disoriented, o sabihin natin talagang wala sa ayos yung Christian life natin, balikan natin yung dalawang bagay na ito. Nakapagbasa pa ba ako? Nakapag-pray pa ba ako? Tsaka muna natin isipin yung pakikipag-fellowship. Isipin muna natin yung ating sarili. Nagagawa ba natin yung tungkulin natin sa harapan ng Diyos? Kaya kung hindi natin may evaluate yung ating sarili sa dalawang bagay na ito, yung puso natin mas lalo magiging mapagmataas. Kung mas lalo tayo nagiging malapit sa words of God, napapanatili yung ating pagpapakumbaba. Kapag napanatili natin yung ating pagpapakumbaba, mas lalo tayong hihingi ng tulong sa Diyos. Naintindihan po? Kaya naman, sabi dito, isa sa mga salmo ni Asaph, hinahanap ko ang Panginoon sa araw ng aking kaguluhan. Sa gabi nakaunat ang aking kamay, hindi nangangalay. Ibig sabihin, hindi siya napapagod. Kahit na lagi niyang ginagawa, hindi siya napapagod na humingi ng tulong sa Diyos. So, meron pong nagtanong, nakakapagod ba mag-pray? Nakakapagod po ba? So, alam natin na hindi. Tama po ba? Pero check natin, gaano ba ako madalas mag-pray? Kung hindi naman nakakapagod, gaano madalas mag-pray? Yes, alam natin na hindi naman nakakapagod mag-pray. Tama? Pero gaano ba kadalas ikaw manalangin sa Diyos? Kailangan natin i-check. Mamaya, nag-pray lang ako bago pagkagising, pagkakain, sa pagtutulog, pagbabiyahe, tapos sa ibang bagay, wala na. Si Asaph, isa sa mga naglagay ng awit, ito po sa aklat ng mga awit, sa mga verses na ito, hinahanap na yung Panginoon sa araw ng aking kaguluhan.
Hindi siya napagod kahit na patuloy niya na-experience yung mga kaguluhan, patuloy niya na-experience yung mga kahirapan, hindi nangalay yung kanyang kamay. Hindi siya nangalay na mag-pray sa Diyos. Hindi siya napagod. Naintindihan po. Actually, kasalanan pa nga kung ititigil natin yung ating panalangin. Naintindihan po. Kaya, sa ating Christian life, sa paglakad, gaya ng anak ng liwanag, yung prayer din ay napakahalaga. Naintindihan po. Sa pag-pray, mas lalo tayo nagiging connected sa Diyos. Mas lalo nating hinihingi yung tulong niya. Hindi umaasa sa ating sarili. Pero kung nadidisregard na natin yung prayer, o kaya hindi na tayo kadalas gano'n mag-pray, yung puso natin unti-unting lalamig. Unti-unting lalayo sa paghingi ng tulong sa Diyos. Pero kagaya ni Asa, palagi natin i-check yung ating puso. Palagi ko bang hinahanap yung Diyos? Palagi ko bang hinahanap yung Panginoon? Sa lahat ng bagay? O lahat ng aspeto sa aking Christian life? O paminsan-minsan lang na? Paminsan-minsan na lang? Kailangan po natin ibalik yung ating puso na maging malapit sa Diyos sa pamamagitan po ng dalawang bagay na ito. Una, sa words of God. Pangalawa, sa prayer. Naintindihan mo? Actually, sa dalawang bagay na yan, nagmumula yung paglago or pagiging mature sa Christian life at ganoon din sa pagbagsak sa Christian life. Kung mas madalas ka na malapit sa words of God, madalas ka nag-pray, yung maturity is tuloy-tuloy, mabilis, nalalago. Pero kung yung dalawang bagay na yun, na-disregard natin, yan, unti-unting babagay. Naintindihan? Kaya naman, palagi natin panatilihin yung salita ng Diyos sa ating puso at ganoon din sa panalangin. Balikan po natin sa ating main verse, Efeso chapter 5. Babasahin ko po yung verse 14 hanggang 16. Sabi dito, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon ka mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ito po yung panghuli. Gising na lumakad at magliwanag. Kaya bilang anak ng liwanag, lumakad tayo ng gising. Hindi yung kagaya ng zombie. Alam niyo po yung zombie? Sa mga palabas, di ba? Brain dead, patay na, pero lumalakad. Tama po ba? Hindi po tayo lumalakad ng ganun. Lumalakad tayo na gaya ng buhay na tao. Naiintindihan po? Sabi dito, gumising ka, ikaw natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Yan naman, kung sakali man na sa Christian life natin ay napapapikit na or inaantok na, palagi nating basahin itong verse na ito. Gumising ka. Pero bang pagising na na mahina o kaya pabulong? Meron ba? Uy, gising ka na. Meron bang ganon? Paano po kayo manggising ng natutulog? Minsan yung mga nanay nga, nanay ko po na nabubuhay pa, nagigising ako sa sigaw niya eh. Hindi na sa alarm clock eh. Lagi niya sinasabi, uy, gising na. Tama po ba? Walang nanggigising na pabulong. Kaya, kapag babasahin natin ito, i-emphasize natin. Kung nakakatulog ka na sa Christian life, gumising ka. Naintindihan mo? Paano natin malalaman kung napapapikit na tayo sa ating Christian life? Kapag di na natin nakikita yung mga bagay na espiritual. Hindi na natin nakikita yung tulong ng Diyos. Hindi na natin nakikita yung kahalagahan ng fellowship. Hindi na natin nakikita yung kahalagahan ng mga bagay espiritual. Kasi nakapikit na. Naintindihan po. Kaya, lagi niyo po itong remind sa inyong sarili, gumising ka. Hindi po ako pwedeng sumigaw kasi
magalit yung kapitbahay natin sa pag-emphasize dito po sa word na ito. Pero sabi dito, gumising ka. Ikaw na natutulog. Noon po, nakakayaman sabihin, pero nung una-una rin po akong naligtas, inaantok po talaga ako sa sermon. Kahit na nag-prepare ako ng maayos, nag-prepare ako ng aking damit, kailangan ko. Pupunta ako sa church, may kinig ng sermon. Pero during sermon, inaantok ako. Yun po yung struggle ko nung nag-uumpisa ako sa Christian life ko. At talagang hindi po talaga maganda itong pakiramdam. At hindi ko talaga malabanan minsan. At talaga nakakatulog po talaga ako. Pero, mabuti na lang at may mga brothers and sisters, may mga brothers na tumulong sa akin para ma-overcome po yung pagkatulog o yung pagkaidlip sa sermon. Isa rin po sa pagtulong sa akin ay sa pamamagitan din po ng minister ko. Sinabi niya sa kapwa ko mga kasama sa church o sa mga church worker na si Brother Gian, bakit lagi natutulog? Bakit siya natutulog pag sermon? Talaga nasaktan po talaga ako. Pero siyempre, guilty naman talaga ako. At talagang ito yung struggle ko. Pero dahil doon, di na ako natulog sa sermon simula nun. Parang ganito lang yan eh. Kung mahalaga para sa iyo yung salita ng Diyos, so tulugan mo. Kung mahalaga para sa iyo yung salita ng Diyos na pinapakinggan mo, binabasa mo, tutulugan mo? Siyempre hindi, di ba? Tama po ba? Kaya naman, para hindi po kayo makatulog physically and spiritually, palagi nyo pong iharap inyong sarili sa liwanag. Paano po? Sa words of God. Naintindihan po. Kaya yung dito po sa harap, mabiyaya po sila kasi hindi po nila magawang makatulog. Kasi nga, yes, meron pong pagnanais na makinig ng salita ng Diyos para makapakinig ng mabuti. Naintindihan? Yeah, simula po noon, papasalamat din ako sa instruction na yon ng aking minister at ganoon din sa tulong ng mga brothers noon, na-overcome ko. Yes, naantok, pero hindi na ako nakakatulog. At ito isa sa pinagpapasalamat ko. Kasi, siyempre mahalaga yung paikinig ng salita ng Diyos, tapos tutulugan. Kaya, sinasabi sa atin, gumising ka, ikaw natutulog. Kapag tayo gising at lumakad, magliliwanag si Kristo sa iyo. Napakaganda na paglakad ng isang Kristiyano. Imagine po ninyo, napakaganda ng aura, napakaganda, nagliliwanag siya. Kapag pumunta siya dito sa church, yung brothers and sisters, diba? Liwanag. Hindi matamlay. Hindi yung parang November yung mukha. Siguro pagod lang at talagang may mga napagdadaan na talaga sa Christian life. Pero huwag naman na buong araw, madilim yung mukha, buong araw parang walang sigla. Kahit na nakapakinig na ng sermon, nandito na sa church. Kung sakali man na mayroong mga kahirapan, pwede natin yung pag-usapan. Kaya nga sa fellowship, kailangan mo dalhin yung sarili mo para makapag-recharge. Naintindihan mo? Para magawa ulit natin, makakuha ng lakas mula sa mga brothers and sisters sa pamagitan ng testimony nila. Yung fellowship din po, isa po sa paraan para mapanatili tayong gising. Naintindihan mo? Gising yung diwa, gising yung spiritual. Naintindihan mo? Bakit? Bakit natin kailangan na manatiling gising? Bakit? Kasi may mga Kristiyano na nakakatulog. Kasi sinasabi sa atin, kumising ka. Pagtulog, siyempre, hindi natin nakikita kung ano yung nasa paligid. Hindi tayo aware. Tama po ba? Kapag tulog ka, hindi mo naririnig kung ano yung man nangyari sa paligid natin. Pero iba,
sabi nila, mababaw daw yung tulog nila, kaya konting kaluskos, nagigising sila. Pero kapag mahimbing yung pagkakatulog mo, hindi mo namamalayan kung ano yung oras. Tama ko ba? Minsan na-experience ko po ito. Nag-alarm ako na siguro mga 4 a.m. Midlip lang ako. Pero dahil sa haba ng tulog ko, nagising ako alas 7 na ng gabi. Dahil doon, marami akong na-skip. Marami akong napalampas na dapat kong gawin, kaya nagmamadali tuloy ako. Intindihan po. Ganun po yung epekto kapag nakakatulog. Tama ba? Hindi ka na-aware kung ano yung nasa paligid mo. Hindi ka na-aware din sa oras na nasayang mo. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia, gumising ka. Sabi dito, mag-ingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. At ito po yung panghuli. Sa paglakad, gaya ng anak ng liwanag, tayo po yung mga tao na sinasamantala yung panahon. Sinasamantala yung panahon para saan? Para sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Sinasamantala yung panahon para matulungan yung iba. Kasi kung hindi tayo magmamadali, kung hindi natin alam kung saan sila patungo, mauubusan tayo ng pagkakataon, mauubusan tayo ng oras. Intindihan po. Kaya ano bang sabi? Tingnan natin, Kawikaan, chapter 24. Kawikaan, chapter 24, verse 11 hanggang 12. Kawikaan chapter 24, verse 11 hanggang 12. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang nasa mga puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa? Hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya nalalaman? Sino yung mga tao na sinasabi na hindi ko alam, na oras na naman na pala. Hindi ko naman alam na ito na pala yung huli namin pagkikita. Ito po yung mga tao na nakakatulog na spiritually. Pero mapapanatili natin yung gising. Yung ating espiritu, yung ating diwa, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon. Pipigilan natin sila, ililigtas natin sila mula sa katayan. Naintindihan po? Kung alam po ninyo kung ano yung naririnig sa katayan, alam po ninyo kung gaano ka-miserable yung nangyayari dun sa loob ng katayan. Narinig na po ba yung slaughterhouse? Nakarinig na po kayo? Sa Dasma, mayroon pong ganun. Sa may palengke po sa kanila. Mayroon nakalagay malaki slaughterhouse ay katayan. Maganda ba yung itsura at yung lugar o yung pandinig na maririnig natin doon sa bahay katayan? Hindi po. Hindi po natin gugustuhin na mag-field trip doon. Kasi puro iyak, puro hinagpis na mga hayop na kinakatay. Naintindihan? Pero, dito po, hindi po katayan para sa mga hayop. Hindi rin po mga hayop yung dinadala doon. Sino po sila? Yung mga tao sa paligid natin. Nandun po sila sa daan. Patungo sa katayan, patungo sa kamatayan. Kaya kailangan natin maging gising. Para pigilan sila, tulungan sila na maligtas. Naintindihan po. Ito po yung paglakad na gagawin natin sa 2026. Kung mahal natin, o kung iibigin natin yung mga tao sa paligid natin, hindi natin naaksaya yung oras natin. Naintindihan po. Kung mahal nyo lang sila sa physical, magpe-prepare kayo ng mga bagay na physical para sa kanila. Pero paano ba natin sila dapat ibigin? Ibigin natin sila sa kanilang espiritu. Kaawaan natin sila. Kasi kung hindi sila maliligtas, dito sila dadalhin sa katayan at sa kamatayan, doon sa impyerno. Naintindihan po. Kaya lumakad tayo gaya ng anak ng liwanag. Lumakad tayo kung paano naparito si Jesus. Si Jesus nagliwaliw ba nung nandito siya?
Kahit nga sa Biblia sinabi, wala na mapagpahingahan yung ulo niya. Wala siyang time para matulog. Kasi nga ang nais ang gawin ng kalooban ng Diyos ay magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Naintindihan po? Hindi naman sa atin nire-require na huwag matulog para sa evangelism. Pero kung sakaling hihingin, sana ready po tayo. Naintindihan po? Kaya nga, sa paglakad, gaya ng anak ng liwanag, sinasamantala yung panahon. Hindi po nag-aaksaya ng oras. Kaya sabi dito, hindi siya kagaya ng mga tao na hindi ko naman alam. Alam naman natin tama mo ba? Kaso anong problema? Sinasawalang bahala natin. Sinasantabi natin. Kaya na ba, bawat isa po sa atin, magkaroon po ng pagnanais na lumakad gaya ng anak ng liwanag. Naintindihan po. Lalo na sa panahon po natin ngayon, na yung panahon po natin ay pasama na ng pasama. Sa tuwing yung panahon natin ay patuloy na nagpapakasama, ibig sabihin ito, mas malapit nang dumating si Jesus. Naintindihan po. Kagaya po nung panahon ni Noe. Nung panahon ni Noe, grabe na po yung sukdulan ng kasamaan ng time po na yun. Kaya ano po nangyari? Dumating yung baha. Yun yung oras na hindi nila inaasahan. Bakit? Busy sila sa paggawa ng kasalanan. Ganyan po yung nangyari sa panahon po natin ngayon. Hindi na namamalayan ng mga tao. At kahit na minsan mga Kristiyano na malapit na dumating yung pag-uupo. Naintindihan po. Kaya nawa, bawat isa po sa atin, alalahanin natin na yung paglakad natin ay dapat maging gaya ng anak ng liwanag. Alam ko po mahirap. Hindi madali kung paano sumunod sa Panginoon. Pero ito po yung kailangan. Naintindihan po. Hindi po niya tayo iniwan at pinabayaan na tayo lalakad ng mag-isa. Hindi po. Nawa magkaroon po tayo ng will or sariling kasunduan, resolution para lumakad kasama yung Diyos. Last verse po, Amos chapter 3. Amos chapter 3, verse 3. Amos chapter 3, verse 50. Amos chapter 3, verse 3. Kung nakita na po, babasahin po natin itong sabay-sabay. Sa may Old Testament po ito, Amos chapter 3, verse 3. Basahin po natin yung sabay-sabay. 3, 2, 1. Malakakalakad ba ang dalawa na magkasama, maliban sila yung mayroong ginawang ipanan? Tinatanong tayo, makakalakad ba yung dalawa kung hindi sila nagkasundo sa paglakad nila? Hindi. Kaya kailangan po tayo na magkaroon ng sariling desisyon o sariling will na lumakad kasama yung Diyos. Kaya yung taon po na ito, nawabawat isa po sa atin, lumakad kaya ng paglakad ng liwanag. Paano po? Una sa pag-ibig. Lalo na sa pag-ibig. Sa paglakad sa pag-ibig, yes, to follow na lang din po yung iba. Naintindihan po. Pero ito po, nagre-require ng sarili nating desisyon. Hindi po tayo kinokontrol ng Diyos, hindi po tayo pinupush ng Diyos. Hinihintay niya tayo. Kapag tayo nagkaroon ng pagnanais, nagkaroon ng desisyon na lumakad kasama siya, nakakalakad tayo. Makakausad tayo sa ating Christian life. Naintindihan po. Kaya, nawa, bawat isa po sa atin ay lumakad gaya ng anak ng liwanag sa taon po na ito ng 2026. Tayo po ay magtulungan para magawa natin makalakad ng magkakasama. Naintindihan po. Tayo pong lahat ay muot manalangin. Banal at mahabagin namin amang Diyos, nagpapasalamat po kami unang-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo para sa amin. Salamat po aming Ama sa patuloy po ninyong pag-iingat at paggabay sa amin at pagbibigay sa amin ng mga salita na kinakailangan po namin. At nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapakinig kami ng iyong salita at pagkatipon sa banal na fellowship. Aming Ama, dinadalangin po namin na itulungan niyo po kami na sa taon po na ito ay makalakad kami ng nararapat sa inyong harapan. Naway magawa po namin na lumakad kasama ang Panginoon. Tulungan niyo po kami, bagamat marami pa rin kami mga bagay na hindi pa iniiwan, marami pa rin mga bagay na hindi pa tinatalikuran. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng kalakasan, bigyan niyo po kami ng pagnanais na iwan na yung mga bagay na ito na hindi makakabuti sa aming Christian life at magpatuloy na lumakad kasama ang Panginoon. Sa iyo lamang po kami ahas at magtitiwala. Muli maraming salamat po.
At po na ito, idalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So bago po ang announcement, meron din po akong announcement para po sa